Good day everyone. So ngayon, pag-aaralan natin kung paano nga ba isolve yung mga cases in finding area under a normal curve. So ngayon, ang case natin gagamitin ay case 1 na ang rule ay kailangan natin pag-adin yung z1 or negative z1 and z2. So here is our z1 and this is our z2. So, negative z1 and negative z2. So, ngayon, bago natin siya isolve, we need to find yung value na itong dalawa. So, 2 point, negative 2.15. So, we need our z-table or our standard normal distribution. Sa paghahanap ng mga value ng ganito is hindi natin tinetake or hindi natin kinukuha yung negative dahil sa ating z-table is wala tayong negative value. So ngayon, we will find the value of negative 2.15. So hanapin natin yung 2.1, then jajump tayo, hanapin natin yung 5 here. So kung ano yung kung saan sila magkakasalubong ay yung magiging value niya. So negative 2.10, 1, 2, 3, 4, 5. So ang value niya ang value niya ay 0.4842. So susulat natin 0.4842. So ngayon, we need to find the value of positive 1.45. So, hanapin natin yung 1.4 here. Then, hanapin natin yung 0.05 here. Kung saan ulit sila magkakasalubong, ayun, yung magiging value natin. So, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang value niya ay 0.4265. 0.4265. So, sabi dun sa rule is we need to add it, the negative z1 and the positive z2. So, kailangan natin ng scientific calculator para ma-solve natin ito. 0.4842 plus 0.4265. So, ang kalalabasan niya is 0.9107 na times natin siya sa 100 para makuha natin yung value or yung sagot neto. So, pag tinimes natin yan sa 100, ang kalalabasan yan ay 91.07. So, kailangan ang sagot natin dito ay percentage. So, gagawin natin siyang percentage. So, ayan, yung value ng number 1. 91.07%. So, ngayon, after natin masagutan yung given, we need to graph it. So, hanapin natin yung value, or kung saan ba nakalocate yung 2.15. So, 2.15 is negative. So, ibig sabihin, nasa left siya ng 0, 1, 2, and yung 0.15 is malapit siya sa 2. So, gagawin natin, i-graph natin siya malapit sa negative 2. So, lagi natin tatandaan na kapag ganito yung ating sign, kapag, for example, is less than or equal to, is gagawin natin siyang solid line. Kapag ganito lang, wala siyang equals, so, gagawin natin siyang broken line. So, yan. So, nahanap na natin or nalocate na natin kung saan nga ba dapat nakalagay itong negative 2.15. So, ngayon, isahanapin natin kung saan nga ba nakalocate yung 1.45. So, here, hindi siya negative. Ibig sabihin, nasa right siya ng 0. So, 1. So, 0.45. Malapit siya sa 1.5. So, ibig sabihin, malapit siya sa gitna ng 1 and 2. So, ilalagay natin siya doon. So, kita natin, is kailangan broken line yan. Then,
after natin siya mag-graph, kailangan natin siyang lagyan ng shade para matapos natin or masolve natin yung problems or yung given or yung case. So, lalagyan natin kung ilan nga bang percentage, 91.07%. Ngayon naman, number 2 is kailangan naman natin hanapin yung value ng ating negative z1 and yung ating z2. So, and then pag-aadin natin. So, ito pa rin ay case 1. So, hanapin natin yung value ng negative 1.30. Ibig sabihin ulit, hindi natin kinukuha yung negative. Kasi paghahanap nito, negative 1.3 or hanapin natin yung 1.3, then jump tayo sa 0. Saan sila nagkasalubong? 0.4032. Sulat natin. 0.4032. Then now, hahanapin natin yung value ni 3.90. So, 3.9, pinakadulo, then 0, ibig sabihin, 0.5,000. 0.5,000. So, add scientific calculator. 0.4032 plus 0.5,000. Nang kalalabasan ay 0.9032. Lagay natin 0.9032. Then times sa 100 para makuha natin yung value or yung definite value niya na ang kalalabasan ay 90.32%. Kasi kailangan natin ng percent. So, ayan yung sagot sa ating given number 2. 90.32%. So, ngayon after that, we need to graph it. So, ngayon, negative 1.30, ibig sabihin, malapit siya sa 1 and malapit din siya sa gitna. So, doon natin siya i-graph. And also, tandaan natin na wala siyang equal sign. So, ibig sabihin is broken line. So, malapit siya sa gitna. Ibig sabihin dito. So, yan. Nag-graph na natin yung negative 1.3. So, ngayon, hahanapin natin kung saan ba nakalocate itong 3.90. So, hindi siya negative. Ibig sabihin, nasa right siya ng 0. So, dahil nasa dulo na siya, lagay natin siya ng ganito. Then, we will shade it. Para ma-complete natin kung paano nga ba i-solve yung mga cases. So, ayan guys, dyan po nagtatapos ang presentation na to.